Amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. Napaka-encouraging po ng message ng song na naka-align sa message po ng ating Lord ngayon, the lights. Amen. Na lagi nga po talaga tayong excited pag nandiyan na yung lights. I'm reminded po sa aking anak si Sam, no? Pagkagising niya, nasisinagan na niya yung light, sasabihin niya, Mommy, gising nga, dyan na yung sun. Gaganon siya. Paghapon naman, nalulungkot siya, sasabihin niya, Mommy, wala na yung sun. Dyan na yung moon. Gaganon siya. So, lagi siya excited pag nandyan yung lights. So, alam ko tayo din po, no, gusto po natin lagi nandyan yung liwanag. Ang liwanag din ang gagaling lamang sa ating Panginoon. Amen. So, tinatawagan ko na po si Pastor Chris Aguilar para po sa message ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Palapan po natin Panginoon. Jesus. We worship you, Lord. We thank you. Salamat po. At narito tayo magkasama upang puri sa ating Panginoon. Bagamat ng church, nararamdaman niyo po yung kalungkutan. Ano po? At dapat tayo ay maging masaya in spite ng lahat po ng mga dinaraanan ng ating pastor. Katatawag ko lang po, tinitherapy siya ngayon at praise God that during the weekend meron pong natitherapy sa kanya. Ano po, Pilipina din. At hindi pinapabayaan po ang ating pastor. Amen. Praise the Lord. May I request the congregation to please stand. Tayo po ay tumayo. And let's open our Bible, the book of Psalms. In the book of Psalms, chapter number 119, verse number 105. This is a common verse na lagi po nating sinasambit sa ating pong mga bibig. Psalms chapter number 119, verse 105. Are you ready, church? At ang sabi po ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Pwede po ba natin ibaba muna ang ating mga Bibles and let's just worship the Lord. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Jesus, Lord God, Jesus, we praise you, Lord. Let's worship the Lord. Jesus, Lord God, Jesus, we worship you, O God, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord God, Jesus. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Muli, O God, Lord, ang iyong banal na presensya ay naranasan po namin sa apat na sulok na lugar na ito. We do believe, Father God, Lord, tapat ka. At sinabi mo, Panginoon Lord, na 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, narito po kayo sa aming kalagitnaan. And we do believe, Father God, Lord, ikaw ang aming dakilang guro. Lord, ang message na ito, Panginoon Lord, bigyan mo po kami ng wisdom. Again, Lord, patuloy po namin binabanggit at sinasabi, Panginoon Lord, that you will not allow, Panginoon Lord, ang mga souls na pumasok dito na wala pong mangyayari sa kanilang mga buhay. Panginoon, Lord God Jesus, nawa kanina, Panginoon Lord, madilim ang aming mga paligid, Panginoon Lord God Jesus. At the end of this worship service, O God, Lord, ikaw ang life, Panginoon. Ikaw ang ilaw, Panginoon, ng aming mga buhay. Ang iyong mga salita, Panginoon Lord, ang sila, Panginoon Lord God Jesus, ang magpapatibay ng ilaw sa aming pong dinaraanan, sa aming mga buhay, Panginoon Lord. And we do believe, Father God, Lord Jesus, buhay ang iyong manal na presensya sa aming kalagitnaan. Punuin mo po kami ng iyong pag-ibig. Punuin mo po kami, Panginoon Lord, ng iyong pagpapala. Punuin mo kami, Panginoon Lord, ng unawa ng iyong mga salita. Espiritu ng antok, in the name of Jesus Christ, pinapalayas po namin. Espiritu ng pagkainip, in the name of Jesus Christ, nawa, Lord, maging receptive po ang bawat isa sa iyong mga salita. We believe, O Lord God Jesus, your mighty angels, Panginoon Lord, ay narito, Panginoon Lord, ang nakiki-worship, Panginoon Lord God Jesus, to the great I am, the name above all names, Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyong support. Lately, nabuo yung group chat natin sa Viber, and I'm really blessed dahil ina-update po tayo ng ating mga private nurses. Malaking tulong po ang ginagamit ng Panginoon kay Brother John. Hindi po sa tinataas ko siya, but of course, kamembro po siya ng pamilya
At I really praise God sa dedication niya sa ating pong pastor. Amen. And I'm really blessed sa lahat ng mga kapatid na naghihintay ng mga Viber, messages, yung mga photos, yung mga pictures, talaga pong parang sabi nga ni Brother Herbie, para lang tayo magkakatabi. At kaninang umaga, ang dami pang sumali. At I'm really blessed at nagiging aware kayo sa mga nangyayari sa ating pastor. So last update po ngayon lang, mga 5 minutes ago, katatawag ko kay Pastora. Siya po ay tinitherapy. Nagkaroon po ng post-operative complication na unforeseen. Na-operahan po siya nung Monday. It took around 45 minutes. So, pinalitan po yung kanyang knee. Ni-replace po ng isang prosthetic in which everything was smooth. Hanggang sa after 2 days, siya po ay naging drowsy, naging lethargic. At we thought something is going on sa kanyang health. Namaga po parang anong Tagalog sa balasenas? Talong. Yung pong kanyang right knee, and then nag-iisip na po kami ng compression dahil po yung malaking dugo, maraming dugo po yung nawala sa kanya. And then of course, yung low of gravity, pupunta po yan, nag-swell. Parang elepante na yung knee ni Pastor. And then, nakita ko po si Pastor sa ultrasound, nakita ko yung itsura niya, na talaga pong toxic looking, and talagang nandito si Brother John na magkasama po kami. At talagang sick looking po si Dad. Dahil kapag po immobilize ang isang post-operative, baka po may namumuong blood clot sa kanyang vein. Kung alam niyo po, siguro kung nakita niyo naka-short pants si Pastor, marami po siyang mga varicose veins. So, thank God, kinlear naman po siya. Wala siyang yung tinatawag po naming deep vein thrombosis, na once ito po ay nag-clot at diretso sa system, pupunta po yun sa lungs, at yun po ay 100% fatal. Nakakamatay po yun. Yung thrombosis o yung blood na nag-clot sa kanyang lungs, pag nandiyan po yan, immediately, hindi po natin mahabol. So, hindi pa rin po kami mapanatag. Though, of course, yung mga orthopedic, tinitingnan lang buto. As emergency physician, tinitingnan ko as a whole picture. Kaya natotoxic sila sa akin. Of course, he is my dad. At alam ko ang nangyayari. Walang nag-isip sa kanya na kuhanan ng dugo after 48 hours. Walang nag-isip sa kanya na gawin ang mga bagay na yan. They missed one electrolytes o yung salt ng ating katawan, with the sodium, na bumagsak po yung kanyang sodium. Ang nakakatakot po yung sodium sa ating brain. Once na yun po ay bumagsak, magkakaroon ng confusion ng pasyente, and eventually yung pong kinakatakutan natin na stroke. So, nag-ship po kami ng mga IV. Praise God, si Brother John, po siya, very efficient nurse. Na sabi niya, bakit nyo tinatanggal yung normal saline? Kailangan ni Pastor, hindi pa po kumakain. So, tinaper off po nila lahat yung kanyang mga IV, and we immediately, nagbigay na po kami ng normal saline, which is, this is the most important treatment, And then, nag-iisip na po kami ngayon dahil may shortness of breath siya, he's dehydrated, hindi siya kumakain, hindi mo na po mamukhaan ang itsura ni Pastor, talaga. He's sick looking, talaga pong alam ko. Baka something will going to happen, kung hindi tayo kikilos, Nandiyan na si Brother Marvin, umiyak na doon, si Pastora, umiyak na, but still, yung focus ng attention, Lord, hindi po ito ang pinangako mo sa amin. Hindi po ito yung outcome na magiging problema after some time. So, dinala po namin sa CT scan, kaming tatlo na binubuhat-buhat po namin si Pastor. Eventually, wala naman pong nag-clot sa kanyang lungs. So, at the end of the day, naging okay po siya. And then, yung sodium niya, latest 130 from 125. Imagine, kung hindi po natin nahabol, kasi may mga sinasabi na siya na si Mommy din na nako-confuse, disoriented, yung sensorium ni Pastor. So, hindi po nila na-pick up. And then, they ban me. Sabi nila, Chris, huwag ka na mag-interfere sa management ng dad mo. I'm not interfering, I'm guiding you. Sabi ko nga sa kanila,
And then they realized, nagpadala ako ng article sa kanilang mga tumitingin na doktor. Ito yung article, this is iatrogenic hyponatremia, meaning doctors-induced hyponatremia ang nangyari sa aking dad. Na hindi po natin nakita yung picture na yung sodium niya dahil po stress ang ating pastor. So yung pong swelling, yung water, napunta doon yung water sa kanyang leg. So that means po yung kanyang sodium nandun din po. So magkakaroon siya ng hyponatremia. Ang brain ngayon ang magkakaroon ng problema. But eventually na-reverse lahat. At kahapon, ibang-ibang itsura po ni pastor. Yung pang hindi nakakapasyal doon, pasyalan niyo naman po ang ating pastor, kung busy po kayo, wala tayong magagawa, pero give time, para naman po sa kalakasan ng ating pastor. Amen. So yun po yung latest updates. I know yung mga prayers natin nandiyan pa rin po. Continue. Kanina nagche-chest pain naman siya ng 11:30. But we increase po yung Clexane. Ito po yung pampalapot ng dugo para wala pong magkakaroon ng thrombosis o magkakaroon po ng anumang clot. Amen. So yung mga prayers po natin, nandyan pa rin po. Amen. Amen. And I know and I believe by Sunday, hopefully by Sunday or Monday, siya po ay di-discharge na. Amen. Kailangan po natin palakasin ng ating pastor. Kailangan po. Tandaan natin, si Moses nung nakikipagbaka, every time na tinataas po niya yung kanyang tungkod, nananalo po ang Israel. At yung time na niya pong nabababa, natatalo po ang mga Israel. Anong ginawa nila? Nagtulong-tulong po sila upang itayo ang tungkod ni Moses upang sila po'y mananagumpay. We are church, brothers and sisters, at kailangan po natin yung prayers ninyo. Amen. Praise the Lord. Amen. So, light. Simpleng light. Actually, very basic po ang ating pagkaaralan. But again, we have to come back sa pinaka-basic foundation ng ating pong faith. In 1879, the whole world was shocked. Dahil kay Thomas Alva Edison, he created a bulb. Dahil noon po, wala pang bulb, wala pang electricity. 1879, nakita nila si Thomas Alva Edison, nakapag-form siya ng isang bulb with the use of carbon, filaments, or something like that. Napag-aralan natin yan nung grade school natin. But before Thomas Alva Edison, si Joseph Swan, he was a British, brothers and sisters, 10 years back, siya po ang unang-unang nakaimbento ng bulb. But because of the influence of the American, of course, mga American, silang gustong nauna, si Thomas Alva Edison, siya po yung patented at siya po yung nag-create yung GE o General Electric sa States at i-popularize yung bulb. Siya pong nakadiscover. Marami pong namangha. Hindi na sila gumagawa ng lampara, hindi na sila gumagawa ng mga kandila, or of course, kandila meron pa rin. But it shocks the whole world in a sense that yung pong kadiliman, ay na-replace ngayon ng bulb. Amen. And it lasted only around 150 hours, yung pong unang invention. And then, minodify hanggang naging almost 1,500 hours. Amen. But still, it's a man-made. Meron po yung peak, meron po yung katapusan. Amen. But right now, brothers and sisters, may isang light na some of us discovered already. And maybe some of you, nandun pa rin yung paghahanap dun sa light. In this light, brothers and sisters, yan po ang binabanggit sa Book of Psalms. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. It was there before. It was there before. The light, spiritual light, it was there before the foundation of the world, nandyan na. Before the creation, sabi nga ng ating Diyos, let there be light. And there was light. Amen. Nandiyan na ang ilaw. Magpanggang ngayon, ang ilaw na yan, walang bayad. Kung Meralco, niloko tayo for the past 5 years. Ngayon, binabalik daw sorry sa word, ninakaw or chinit ang mga kababayan natin. Ngayon, wag na kayo mag-aalala. Yung light, na malalaman nyo, brothers and sisters, free of charge. It's free of charge. Amen. It's free of charge.
Kung dumaranas kayo ngayon ng mga pagsubok, tandaan ninyo, sabi nga po, there's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Amen. If you are sensitive enough, mga magulang kapatid, kung naranasan nyo nang mawala sa dagat, kung naranasan nyo nang mawala ng isang lugar na hindi po kayo aware o hindi kayo tawag dito, organized or something like that, ang hinahanap nyo kapag nawala ka sa dagat, anong hinahanap nyo? Lighthouse. Yun ang magbibigay sa inyo ng guide. Pag nawala ka sa bukiran o nawala ka sa wilderness, pag nakakita ka ng ilaw, ano po, yun yung magiging guide upang sa ganun yun ang pupuntahan mo. Amen. All of us, brothers and sisters, pag minsan madilim ang ating mga rooms, and immediately meron po magsisindan ng ilaw sa labas, may flash of light, ano po, speed of light na papasok sa room, kaagad ma-identify mo ang light na yan. Amen. Amen po ba? Ang light, brothers and sisters, hindi po yan mabablock kailanman. Lalabas at lalabas. Kahit itago mo sa closet yan, sabi nga, lalabas at lalabas yung liwanag. Amen. Ang liwanag na yan, brothers and sisters, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Light serves as a signal or warning that will guide us in our daily lives. Amen. Yan po ay isang patunay, mga magulang kapatid, na ang light ay isang guide sa ating mga buhay. Amen. It's a signal, amen, that we have to be aware of. Amen. Amen po ba? Kaya nga ngayon, brothers and sisters, bihira nang mawalan ng baterya ang mga kotse, yung mga latest na kotse. Why? Kasi, brothers and sisters, kapag naiwan mo yung susi sa kotse, meron pong mabiblink o merong sound. Pag naiwan mo, yung headlight mo naka-open, may signal, ano po. Kapag ka drive, ano po yung automatic, pag pinatay mo yung ignition, ano po, yung iba, hindi po yan magsisindi. Kung magiging sensitive tayo, brothers and sisters, ang light, which is the source of life, mga magulang kapatid, kapag kayan po ay nakita na natin sa ating mga buhay, huwag na tayong bibitaw. Huwag na tayong bibitaw. Huwag na natin pong palalampasin pa yung opportunity. Because again, ang ating pong Panginoon, He is the light, He is our hope. Siya po ang kailangan natin sa ating mga buhay. May nausong kanta. Isang kanta na isang taong walang Kristo, in which gustong-gusto natin yung kanta. It was popularized by Ray Valera. Yung mga diehard kay Ray Valera, yung song niya, naging, ano tawag doon pagka yung mga teleserye? Soundtrack. Theme song ng Agua Bendita. Tama? Agua Bendita. Ganito ang lyrics. Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking inihintay. Sadya kayang ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at ang aking pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa, hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? It's a popular song. It's a hopeless song na walang Jesus Christ.
And if you will sing this song from your heart, that means you miss something in your life. Si Jesus Christ, ang ilaw ng ating buhay. Hindi mo mahahanap ang sagot sa kadiliman. Hindi mo mahahanap ang sagot sa anumang bagay outside sa church. You see, church, I'm telling right now, na ang darkness, it doesn't mean, darkness, ito po ay yung darkness life o yung kasalanan. Somehow, brothers and sisters, dapat natin maunawain na merong darkness moment sa atin bilang mga Christians. It doesn't mean na dumaranas tayo ng darkness moments ng ating buhay, tayo po ay makasalanan. There are certain people that they live in darkness moments sa kanilang buhay. They want to live in darkness. They want to stay in darkness. But for us, kapag tayo po ay dumaranas ng darkness na ngayon, we are not afraid. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo ninenervyos. Because we know that God Himself, He told, sa Bible, He mentioned that Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kahit anumang kadilim ang ating nilalakaran sa buhay na ito, yung mga salita ng Panginoon, siya po ang guide natin. Habang nag-i-step ka, brothers and sisters, sa kadiliman ng iyong buhay, it doesn't mean ikaw ay makasalanan. I'm telling right now, na meron pong mga bagay-bagay na kailangan po na maintindihan natin kung ano yung darkness moment ng ating mga buhay. Again, there are certain people that they live in darkness. They don't know Jesus Christ. Though they know Jesus Christ, but they prepare to live in darkness. Amen. Kaya yung mga kasalanan, brothers and sisters, nakakita na ba kayo ng mga club na nag-open sila 24 hours? Usually, those clubs, nag-open sila during the night, during the dark. Because sometimes, brothers and sisters, hindi sila makilas during the daytime, isn't it? Nahiya sila sa light. Nahiya sila sa sikat ng araw, baka may makarecognize sa kanila. Amen. So they prepared darkest moments sa kanilang mga buhay. Yung nightlife. Praise God, wala namang nightlife sa ating mga kapatid dito eh. Maybe some, they are still enjoying nightlife, but again, wala pong saysay yan. You found already the light of your life. Kaya we have to proceed. Amen. Amen po ba? Sa dark, ano ang expectation mo? Kapag nasa dark moment ka ng buhay mo, natitisod ka, natatapilok ka, because what? You are blinded. Amen. Hindi mo makita clearly kung ano yung magiging bukas mo. Amen. Hindi mo makikita kung ano po yung kalalagyan mo. Hindi mo na alam, marami ka na palang mga bruises, marami ka ng mga pasa dahil sa bugbog na nilalakaran mo. And it's time right now that if you will read the Word of God, that His Word is the lamp of your feet and the light unto my path, brothers and sisters, day and night sabihin mo. And God will give you the light free of charge. Free of charge. Kailangan mo ma-register. You don't need registration. You don't need monthly bills. What you need is 24 hours a day, free of charge. And that's our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ang sabi po sa John chapter 8 verse 12. Let's just read John chapter 8. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Kanina sabi, my word is the lamp of your feet. Now, ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Kaya those people who are still living outside sa ating Panginoon, they are still walking in darkness. Ang sabi ng Panginoon, you will never walk in darkness, but shall have the light of life. If you found the light of your life. May kinanta way back 80s You, the light of my life, ha? You give me hope to carry on. Yan, yung mga nabuhay ng mga 70s, yan. Alam yung mga kanta. Pero hindi ko kaya ka-batch. Dapat 60s, no? Amen. You light up my life. Is that song meant for someone or for God? For someone. Amen. But I'm telling you right now, brothers and sisters, if you have life, ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Kaya nga, kapag tayo
nakilala natin yung light, hindi na po tayo pwedeng lumakad pa sa darkness. It's just a basic thing, mga magwal kapatid. Hindi pwedeng ngayong Friday, nag-worship ka, and then Saturday hanggang Thursday, nandiyan ka sa disco house, nandiyan ka sa dark moment, ng kasalanan. It's impossible. That means you never followed Jesus Christ. Amen. You never followed. Aminan po natin o hindi. Kaya most Christians na nandun pa rin sa darkness, that means they don't want follow Jesus Christ. Amen. They don't have the light. Amen. Kung po ang kinakatapay ng Panginoon ngayon, thank God, tayo po nire-remind tayo ng Panginoon. Nire-remind po tayo ng ating Panginoon. Amen. In 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4, ang sabi po dito, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. See, in 2 Corinthians chapter 4, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Those people are lost, hindi nila matagpuan yung gospel, yung salita ng Panginoon. And the moment, na-invite kayo sa church na ito, we're not promoting religion, by the way, sa church na ito. What we promote is yung proper relationship natin sa ating Panginoon Jesus Christ. It doesn't mean kung anong religion. Religion will not save us. Will not save us, Kailangan natin malaman yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga, yung iba, hindi nila natatagpuan because it was hidden. Or, ito po nakatago sa mga nawawala. But the moment, inordain ka ng Panginoon, ano ng Panginoon? Kung anong exact date ka niya invite, anong exact moment of your life na invite ka sa mga ganitong gawain. And it shows, brothers and sisters, that those are lost, hindi po nila makita ang liwanag. Amen. Kaya nga yung kanilang pandinig, kumbaga ayaw nilang ganito mga gawain. They are rejecting the Word of God. I don't know why. Tama nga, one time may nagsalita dito, kapag i-invite mo, busy ako marami akong ginagawa Come on, kailan tayo naging busy? Tapos pag nag-pray ka, Lord, Lord, sana! Lord, ngayon pa rin, pagalingin mo yung anak ko, pagalingin mo yung tatay ko, it's like you're demanding. That's a wrong prayer, isn't it? Pag minsan, inutusan natin ng Panginoon Madalang na nga lang tayong manalangin. Pag nanalangin pa tayo, para tayong mga boss. Aminin naman natin sa ating mga buhay. Pag wala tayong pera, parang piggy bank. Ginagawa natin piggy bank ang Panginoon. As if may utang pa sa atin sa ang Panginoon. Lord, gawin ko man parang, di ba? So once you receive Jesus Christ, brothers and sisters, siya po yung light. Minsan tayo nawala. We were lost. Eh, nandiyan na yung light. You have to find. You have to find it. Tandaan mo, yung mga bituin sa langit, they're just occupying the space. They're not moving. During the day, hindi mo sila makikita. Kailan mo makita yung mga bituin? Kapag gabi. May nakita mga bituin pag araw? Ha? Saan? Nakita niyo na yung sun? Ako hindi pa. Kapag tinignan mo yung sun, sigurado mabubulag ka. Mag-wear ka ng yung... Amen. In whom the God of this world, with Satan, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Should shine unto them. You see, brothers and sisters, the God of this world, kaya nga, maraming empty seats Maraming, hanggang ngayon, for the past 15 years, marami tayong mga empty seats. You know why? Because the God of this world blinded them. Huwag ka nang angatin. Masasayang lang yung oras mo dyan. Praise the Lord lang See, nakadesign na po talaga yan. Ever since the world began, si Satan is trying to deceive ang mga saints of God. Amen. But again, brothers and sisters, huwag naman tayo manging brutal. Tomorrow, third session na tayo ng evangelism. Pag minsan kasi, pagka tayo nag-i-invite,
nag-invite tayo, mga brutal. Bro, atay ka sa amin, makasalanan ka, babayero ka, ganun eh. Siyempre, mabibigla. O sis, kumusta na yung boyfriend mo? Oy, bago ka na, yung asawa mo, naghihintay. Masasaktan eh. You see, brothers and sisters, just try to think of it. Nakakita ka ng natutulog, ng mahimbing. Ha? Tapos natutulog, sorry, Brother Lebert, natutulog, kuha ka ng flashlight. Ay, gising ka nga dyan, gising ka dyan. Ay, babatukan ka. Babatukan ka. And that's a biblical, wrong. Na kapag tayo nagsishare ng Word of God, binibigla po natin. Kaya nga paminsan, na-offend sila sa atin eh. Because we're doing this drastically, masyado tayong brutal. Amen. Kahit naman po sino naman siguro sa atin, natutulog ka. Tapos biglang bubuksan yung kortina, yung liwa, oy, gising ka na, batukan. Hindi po ganun. Amen. It takes time. It takes time. Amen po ba? Kaya nga ang Panginoon, napakapalad tayo eh. Napansin nyo ba, kapag katakip, yung pagbukang liwayway, ang sabi, nakita ka na ba ng alas 5, 5 o'clock, tapos 5:05, nandiyan na yung kagad? No. Slowly, but surely. Amen. Slowly, but surely. Ang salita ng Panginoon ay ganun. May flow ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi natin po pwedeng biglayin. Amen. Because the light, kapag ka ang makasalanan, pag na-realize niya na siya po ay makasalanan, kahit hindi mo na siya evangelize, kahit hindi mo na sabihin, attend ka, aatin yan sasama sa'yo. Amen. How many of us read about the book of Matthew, Mark, Luke, and John? They are telling about Zacchaeus. Si Zacchaeus, he lived what? He was a chief of the tax collector. He was a Jew. Jewish siya, tapos nagkano siya ng kapwa Jew niya, ng collection para sa mga Romans. He's not, sabihin natin, straight. He knows the law. Pero nung narinig niya about kay Lord Jesus Christ, yung puso niya, naging uhaw. Because yung light ng ating Panginoon, nakita niya yung sarili niya na siya po ay makasalanan. Amen. Kaya nga po, nung siya'y na-convict, anong sabi niya? Ibabalik ko, Lord, ang mga ninakaw ko 4 times. Si Lord ba nagsabi sa kanya, Zacchaeus, ibalik mo yung mga ninakaw mo? No, ikaw mismo. Because once yung light, pupunta na sa buhay mo, marirealize mo ngayon, unti-unti, ay, ang dumi pala ng kamay ko. Ay, makikita mo ang liwanag kapag ka inaccept mo ang Panginoon na siya ang light ng buhay mo. Amen. Most of us were not comfortable. Tignan mo man, magkulong ka sa banyo na walang, sa amin pong banyo, wala, exhaust fan lang. Walang source of light. Pag sinara mo yun, wala kang makikita kundi yung liwanag lang sa angle ng door. Subukan mo maligo. Makakapagligo ka ba na walang na walang ilaw? Mahirap. So what we need, brothers and sisters, ang light ng Panginoon. Ito yung magko-convict sa atin at makikita natin ang ating mga sarili. Nakapagsalamin ka na ba? Na walang ilaw? Ba't ka nagsalamin? Walang ilaw. Bakit ka nagsasalamin? Para makita mo, di ba? Kung ano yung sito, baka may muta ka dito. O baka umarap ka sa salamin, walang ilaw. By imagination, hindi, labas ka na lang. Huwag ka na It's the same. It's the same. Amen. Amen. So ano po ang pinaka-importante? The light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Amen. Kaya nga pag tayo nag-invite, huwag tayo maging brutal. Amen. Maging maingat po tayo. Maging maingat tayo. Amen. Kaya nga kapag lahat tayo na-experience natin to, kapag dark room, sindihan mo kaagad ang ilaw, ano mangyayari? Masakit, mahirap. Matagal mag-accommodate yung mga mata. Imagine, dilated yung mga pupils mo.
nasa dark room ka, tapos biglang mabibigla ka. Amen. And that's how, brothers and sisters, the light of God should shine unto them. Amen. Unto them. In verse 4 and 5 of John chapter 1, sabi po, in Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Meaning, kapag ang buhay mo ay punong-puno ng darkness, amen, ayaw na ayaw mo ang light. Why? Kasi baka makita ka at mahiya ka sa sitwasyon ng buhay mo. Kailan ka pa mananatili sa darkness, mga magwal kapatid? Now, meron ng lighthouse na nakikita kang light na nag-guide sa'yo. It's up to you right now. If you are still living in this darkest moment in your life with this sin, now nakikita mo na yung light, ginaguide ka na ng Panginoon, it's up to you to decide. If you want to stay in the wilderness for the rest of your life, or you want to stay dyan sa ocean na walang patutunguhan, come on, join Ray Valera sa kanyang concert. At kami, lagi mong awitin, malayo pa ang umaga. This is the morning. This is the day that the Lord has made. Amen. This is the Lord. This is the day of the Lord. Kaya wag na tayong patumpik-tumpik pa, mga magwal kapatid. Amen. Yan po ang light, ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon free of charge. Amen. What about in John chapter 3 verse 18? Tignan natin. John chapter 3 verse 18 to 21. He that believeth on Him is not condemned. Kung naniniwala ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior, your God, one true and living God, you are not condemned. But he that believeth not is condemned already. Kapag hindi ka naniniwala na si Jesus Christ, siya ang Diyos, condemned ka na already. Beyond reasonable doubt. Ang tindi, ng salita ng Panginoon, you are condemned already. And praise God, lahat tayo naniniwala that Jesus Christ is our God. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. He that believeth on Him is not condemned. Now, because he had not believed in the name of only begotten Son of God, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ayaw ng tao makasalanan na ma-exposed ang kanyang kasalanan. That's why he's afraid of light. He's afraid of light. Ayaw kong mag-join sa ganito mga gawain because I'm doing something else in my life na nag-enjoy pa ako. Tama, mali. Kaya nga yung iba, hindi natin sila masisisi because they are enjoying their darkest moment, kaya ayaw nila pumunta sa light. Why? Once na pumunta sa light, anong mangyayari? May expose yung kanyang sarili. May expose yung kanyang kalagayan. May expose yung kanyang karumian. Are you happy with